Maingakro ibinuhos ang mainit na tsaa sa tasa. Tinitingnan ang usok na marahang humahalo sa malamig na hangin sa loob ng mansyon ng mga De Silva. Ito ang paboritong timpla ni Doña Aurora. Isang halo ng sariwang mansanilya at pulot na dapat ay nasa tamang antas ng init upang paglubagin ang kanyang madalas na pagsakit ng ulo. Sa loob ng 5 taon, ito ang naging tungkulin ko. Ako ang perpektong manugang, ang tahimik na asawa ni Lorenzo, ang babaeng laging nakayuko at handang magsakripisyo para sa dangal ng kanilang pamilya. Pirmahan mo na yan, Yumi. Huwag mo nang patagalin ang hindi na maiiwasan. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang talim ng yelo na bumaon sa aking pandinig. Hindi ako gumalaw. Nanatiling nakapako ang tingin ko sa gintong gilid ng tasa. Naririnig ko ang bawat kalansing ng mga papel na marahas niyang inihagis sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara. Ang mga dokumentong yon, ang mga papel ng diborsyoyo, ay tila mga puting bandila ng pagsuko na pilit nilang isinusubo sa akin. Narinig mo ba ako? Mag-impake ka na pagkatapos mong ilagay ang pangalan mo dyan. Dagdag pa niya. Ang boses ay puno ng puot at kawalan ng pakundangan. Masyado ka nang naging pabigat sa anak ko. Lorenzo deserves someone from his own world. Hindi isang taga-probinsya na ang tanging dala ay ang lupang hindi naman mapakinabangan sa Batangas. You're just a decoration that has lost its shine. Ramdam ko ang init ng tsaang tumalsik sa aking daliri nang bitawan ko ang pitsel, ngunit hindi ko binawi ang aking kamay. Ang hapdi ng balat ko ay wala pa sa kalingkingan ng lamig na unti-unting bumabalot sa aking puso. Tumingala ako at tiningnan ang babaeng itinuring kong ina sa loob ng kalahating dekada. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Pilit itinatago ang pagkabulok ng kanyang pagkatao sa likod ng mamahaling alahas. Nasaan si Lorenzo? Mahinahon kong tanong. Ang boses ko ay tuyo, walang bakas ng pag-aalinlangan o takot. Tumawa siya ng mapait, isang tunog na katulad ng pagkiskis ng tuyong dahon sa semento. Busy siya sa pakikipag-usap sa mga investor. At kasama niya si Chloe, ang babaeng totoong may maitutulong sa kumpanya. Hindi katulad mo na palamuti lang. Isipin mo na lang na pabor ito sa iyo, Yumi. Pinapalaya ka na namin bago ka patuluyang malunod sa utang na loob sa pamilyang ito. Utang na loob. Ang salitang iyon, ang ginamit nilang kadena sa akin sa loob ng maraming taon. Ginawa nilang bilanggo ang aking pagkatao sa ngalan ng pasasalamat dahil tinulungan nila ang aking ama bago ito mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatitig sa mga mata ni Doña Aurora, tila may isang makapal na tabing na nahulog mula sa aking paningin. Nakita ko ang lahat ng malinaw. Ang pagkukunyari ni Lorenzo, ang mga gabing wala siya sa bahay dahil sa trabaho, at ang unti-unting paglaho ng mga pondo sa aming joint account. Hindi nila ako pinapalaya dahil sa awa. Pinapalaya nila ako dahil tapos na silang sipsipin ang lahat ng maaari nilang makuha sa akin. O iyon ang akala nila. Isang matalas na alaala ang gumuhit sa aking isipan. Ang huling habilin ng aking ama tungkol sa Hacienda Flores. Isang pirasong papel na nakatago sa aking safe. Isang dokumentong nagsasabing ang lahat ng ari-ariang akala ni Lorenzo ay kanya na ay mananatiling akin hanggat hindi kami opisyal na naghihiwalay. Sa sandaling piramahan ko ang papel na ito, mawawalan sila ng karapatang gamitin ang aking lupa bilang kolateral sa kanilang mga naluluging negosyo. Sila ang naghuhukay ng sarili nilang libingan at ako ang magbibigay ng huling tulak. Ayaw mo bang umiyak, Yumi? O baka naman masyado ka ng manhid para maramdaman ang kahihiyan? Pangungutya ni Doña Aurora. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng sapat na pera para makabalik sa probinsya mo. Consider it a tip for being a good maid for 5 years. Tumayo ako ng tuwid. Ramdam ang bawat hibla ng aking kalamnan na tumitigas gaya ng bakal. Hindi ako nagsalita. Sa halip, kinuha ko ang mamahaling pluma sa ibabaw ng lamesa.
Naririnig ko ang mabilis na paghinga ni Doña Aurora, ang kanyang pananabik na makitang mawasak ang aking pagkatao. Ngunit bigo siya. Walang luhang pumatak. Walang pagsusumamo. Sa isang mabilis at zutkwat na galaw, inilapat ko ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat kurba ng aking pirma ay tila isang hiwa ng kutsilyo sa aking nakaraan. Tinapos ko ang huling titik at marahang binitawan ang panulat. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Malamig, maganda, ngunit nakakatakot sa sobrang katahimikan. Tapos na, sabi ko. Ang boses ko ay matatag gaya ng lupang kinalakihan ko. Nakuha niya na ang gusto niyo. Ngunit tandaan mo ito, Aurora. Sa oras na lumabas ako sa pintuang yan, hindi niyo na ako kilala. At hindi niyo alam kung anong bagyo ang hinayaan niyong makawala. Naglakad ako palayo ng hindi lumilingon. Naririnig ko ang mabilis na pagbuklat ni Aurora sa mga papel. Ang kanyang tagumpay na tawa na unting napalitan ng pagkagulat nang makita ang isang maliit na sulat sa gilid ng dokumento. Isang paglilinaw na ang lahat ng utang ng kumpanya ay mananatili sa pamilyang De Silva at wala silang makukuhang kahit isang pulgada ng Hacienda Flores. Paglabas ko ng mansyon, sinalubong ako ng malamig na patak ng ulan. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ako giniginaw. Pumasok ako sa naghihintay na itim na sasakyan sa tapat ng gate. Ma'am Yumi, saan tayo? Tanong ng driver. Ang boses ay puno ng paggalang. Tumingin ako sa rearview mirror. Pinagmamasta ng unti-unting pagliit ng mansyon na naging kulungan ko. Isang maliit na ngiti na kasing talas ng isang labaha ang sumilay sa aking mga labi. Sa abogado ko, tugon ko. Panahon na para bawiin ang lahat ng sa akin. Mabilis ang aking mga hakbang habang umaakyat sa grand staircase ng mansyon. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila 1 metrong nagbibilang ng bawat segundong natitira sa akin sa impyernong ito. Sa likuran ko, naririnig ko pa rin ang matinis na boses ni Doña Aurora. Tila isang sirang plaka na hindi tumitigil sa pag-awit ng kanyang akalang tagumpay. Siguraduhin mong wala kang itatagong alahas, Yumi. Ipapahalugo ko sa mga guard ang maleta mo bago ka makalabas. Sigaw niya mula sa ibaba. Hindi ko siya nilingon. Pumasok ako sa aming silid. Ang silid na naging saksi sa aking mga gabing nag-iisa, habang si Lorenzo ay nasa piling ng iba. Sa loob ng 10 minuto, tila isang operasyon ng militar ang ginawa kong pag-iimpake. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling gown na binili ni Lorenzo para sa mga charity ball kung saan ginagawa lang akong display. Hindi ko hinawakan ang mga brilyanteng kuwintas na ibinigay niya tuwing kailangan niyang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang kinuha ko lang ay ang isang lumang leather bag na naglalaman ng aking mga personal na dokumento, ang retrato ng aking ama, at ang mga damit na dinala ko noong bago pa ako naging asawa ng isang De Silva. Ang mga gamit na ito ay walang halaga para sa kanila, ngunit para sa akin, ito ang aking pagkatao na pilit nilang ninaisan na burahin. Ma'am Yumi, isang mahinang tinig ang nagpatigil sa akin. Si Nay Rosa, ang matandang mayordoma na tanging nagpakita sa akin ng tunay na pagkalinga sa bahay na ito. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. Nay Rosa, huwag na kayong umiyak. Mahinahon kong sabi habang isinasara ang zipper ng aking maleta. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Mas mag-alala kayo sa mga maiiwan sa bahay na ito. Malapit nang yumanig ang pundasyon ng mansyong ito at ayaw kong madamay kayo. Kinuha ko ang isang maliit na sobre mula sa aking bulsa at iniabot sa kanya. Ito ay para sa inyo. Huwag niyong ipapakita kay Doña Aurora. Gamitin niyo ito para makauwi sa probinsya niyo sa Visayas. Umalis na kayo rito bago matapos ang linggong ito. Hindi na siya nakapagsalita at tumango na lamang habang mahigpit na hawak ang sobre. Alam niya ang ibig kong sabihin.
Ramdam niya ang lamig na nagmumula sa akin. Isang lamig na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang desisyong hindi na mababali. Bumaba ako ng hagdan. Dala ang aking nag-iisang maleta. Sa hapagkainan, nakaupo si Doña Aurora habang humihigop ng tsaa. Ang kanyang muka ay tila isang reyna na nagtataboy ng isang pulubi. Is that all? Akala ko ba ay matalino ka? You're leaving with nothing but rags. Pangungutin niya habang nakatingin sa aking lumang bag. Tumigil ako sa tapat niya. Inilabas ko ang aking singsing na may malaking diamante. Ang simbolo ng aking pagkaalipin kay Lorenzo. Hindi ko ito ibinigay sa kanya. Sa halip, marahan ko itong ibinaba sa gitna ng platito ng kanyang tsaa na may dumi pa ng naiwang latak. I am leaving with my dignity, Aurora. Something that you can never buy. Even if you sell every brick of this house. Malamig kong wika. Keep the ring. You'll need it soon to pay for your lawyers. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ako at lumabas ng pinto. Ang ulan ay malakas pa rin. Ang bawat patak ay tila hinuhugasan ang bawat bakas ng pamilyang De Silva sa aking balat. Isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Hindi ito taxi. Ito ang sasakyang ipinadala ni Attorney Ares. Habang sumasakay ako, nilabas ko ang aking cellphone. May isang text message mula sa bangko. Isang alerto na may nagtatangkang mag-withdraw ng malaking halaga gamit ang aking pangalan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa akin. Huli na sila. Ang lahat ng account ay nailipat ko na sa ilalim ng Hacienda Flores Corporation simula pa kaninang umaga. Sa loob ng mansyon, masayang kinuha ni Doña Aurora ang telepono nang tumunog ito. Akala niya ay ang balita ng tagumpay mula sa kanyang anak ang maririnig niya. Lorenzo, anak, wala na ang babaeng iyon. Napapirma ko na. Masayang balita ni Aurora. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi puno ng kagalakan. Ito ay boses ng isang taong unti-unti nang nilalamon ng takot. Ma, anong ginawa mo? Bakit mo siya pinalayas? Sigaw ni Lorenzo. Ang boses ay nanginghinig. Nakalock ang lahat ng accounts at ang seal ni Yumi, ang dry seal para sa mga property documents, kailangan ko yun na yun din para sa loan sa bangko. Kung wala yun, kukunin ng mga creditors ang kumpanya bukas na bukas din. Nabitawan ni Doña Aurora ang kanyang tasa ng tsaa. Ang tunog ng porselanang nabasag sa sahig ay tila ang tunog ng kanilang sariling kinabukasan na nagkakapira-piraso. Nasaan ang Selma? Nasaan si Yumi? Huling hiyaw ni Lorenzo bago naputol ang linya. Tumingin si Doña Aurora sa pintong binaanan ko. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang kadiliman ng gabi at ang malakas na buhos ng ulan. Wala na ang babaeng inaakala nilang madaling tapakan. At kasama ng aking pag-alis, dala ko ang susi na magliligtas sana sa kanila mula sa bangkarot. Sumandala ko sa malambot na upuan ng SUV ni Attorney Ares. Pinapanood ang mga patak ng ulan na mabilis na dumadaloy sa salamin ng bintana. Sa loob ng sasakyang ito, payapa. Walang amoy ng mapanlinlang at saa, walang ingay ng mga mapang-aping salita. Ngunit sa likod ko, sa mansyong dahan-dahang naglalaho sa dilim, alam kong nagsisimula na ang tunay na unos. Naisampa na ang mga dokumento sa korte, Yumi. Panimula ni Ares habang maingat na nagmamaneho. The digital filing was successful. Sa mata ng batas, simula kaninang 5:00 ng hapon, wala ka ng kinalaman sa pamilyang De Silva. You are officially a single woman, and more importantly, a protected entity. Ngumiti ako ng bahagya. Hindi ito ngiti ng kagalakan, kundi ngiti ng isang arkitekto na nakitang bumagsak ang gusaling matagal na niyang alam na may depekto sa pundasyon. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking cellphone sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang pangalan ni Lorenzo ay kumikislap sa screen, tila isang huling hininga ng isang nalulunod na tao. Hinayaan ko itong tumunog ng 5 beses bago ko pinindot ang speakerphone.
Yumi, nasaan ka? Bumalik ka rito ngayon din? Ang boses ni Lorenzo ay hindi na ang boses ng mapagmataas na asawa na kilala ko. Punong-puno ito ng desperasyon at galit na may halong takot. Sa background, naririnig ko ang histerikong iyak ni Doña Aurora at ang kalansing ng mga nabasag na gamit. Bakit ako babalik, Lorenzo? Pinapirma niyo na ako, di ba? Nakuha niyo na ang gusto niyo. Mahinahon kong sagot. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng sasakyan. Anong ginawa mo sa mga accounts? At bakit may kasama mang addendum ang pinirmahan mong papers? Sabi ng bangko, hindi nila pwedeng galawin ang Hacienda Flores dahil sa pesting clause na idinagdag mo. I need that money, Yumi. Kung hindi ko mababayaran ang mga investors bukas, kukunin nila ang lahat. Iyon ang tinatawag na hustisya, Lorenzo. Tugon ko habang pinagmamasdan ang aking mga kuko. Sa loob ng 5 taon, ginamit niyo ang pangalan ko para pagtakpan ang mga butas ng kumpanya niyo. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga peking pirma na pinaplano niyo? Akala niyo ba ay bulag ako sa panluloko niyo ni Chloe? Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Lorenzo, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Pakiusap, Yumi. Let's talk. Mag-usap tayo ng maayos. Alam kong nakamali ako, pero pamilya pa rin tayo. Wala ka ng pamilya sa akin, Lorenzo. Meron ka na lang ay mga utang, putol ko sa kanyang sinasabi. At bago ko kalimutan, pakitingnan ang bintana ng mansyon niyo. May darating na bisita. Ano? Anong sinasabi mo? Eksaktong sa sandaling iyon, naririnig ko sa kabilang linya ang tunog ng sunod-sunod na doorbell sa mansyon. Isang tunog na hindi humihinto, tila isang babala ng kamatayan. Naririnig ko ang sigaw ni Doña Aurora na nagtatanong kung sino ang nambubulahaw sa ganoong oras. Sino yan? Hiyaw ni Lorenzo sa telepono, ngunit alam kong hindi ako ang tinatanong niya. Iyan si Attorney Peralta. Muli akong nagsalita. Ang boses ko ay puno ng awtoridad. Siya ang kinatawa ng mga bagong may-ari ng utang mo. Binili ko ang lahat ng utang ng De Silva Group sa pamamagitan ng isang dummy corporation kaninang umaga. Ibig sabihin, Lorenzo, ako na ang pinagkakautangan mo. At bilang unang hakbang, ipina-freeze ko na ang lahat ng asset na nasa loob ng mansyong iyan. Narinig ko ang pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay sa kabilang linya. Marahil ay ang cellphone ni Lorenzo o ang kanyang sariling tuhod na bumigay sa bigat ng katotohanan. Yumi, bakit? Bulong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Dahil ang isang Flores ay hindi nanunuyo, Lorenzo. Kami ay nagtatanim, at ngayon, panahon na para anihin mo ang lahat ng kasamaang itinanim mo. Pinatay ko ang tawag. Ibinalik ko ang tingin sa kalsada. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng maraming taon. Ares, pakibilisan ang takbo, sabi ko. Gusto ko nang makita ang Hacienda Flores. Gusto ko nang makauwi sa lupang hindi kailanman ako ipinagkanulo. Habang papalayo kami, isang bagong text message ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang lahat para sa susunod na hakbang. Ang triskel ay naghihintay na sa iyong utos. Kumunot ang aking no. Ang triskel ay ang lihim na alyansa ng mga negosyante na matagal nang gustong pabagsakin ang mga De Silva. Isang grupong hindi ko pa opisyal na kinakausap. Kung hindi ako ang nagpadala ng mensaheng iyon, sino ang nagmamanipula sa dilim? Bumukas ang malalaking tarangkahang bakal ng Hacienda Flores na lumilika ng isang mabigat na tunog na tila nagpapahayag sa buong bayan ng aking pagbabalik. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa lupang mapula, unt-unting humuhupa ang tensyon sa aking dibdib. Ang amoy ng basang lupa, ang halimuyak ng mga puno ng kape, at ang sariwang hangin ng Batangas ay tila mga bisig na yumayakap sa akin. Isang mainit na pagtanggap na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng 5 taon sa Maynila. Welcome home, Yumi.
Mahinang sabi ni Aris habang tinitingnan ako sa rearview mirror. Tumango ako, hindi maalis ang tingin sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang aming ancestral house. Ang puting mansyong iyon, na may malalaking bintanang kapis at malawak na beranda, ay nanatiling matikas sa kabila ng panahong lumipas. Ito ang aking kaharian. Dito, hindi ako ang manugang na laging pinapagalitan. Dito, ako ang nag-iisang tagapagmana. Nang huminto ang sasakyan, agad na lumapit ang mga tauhan ng hasyenda. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng kagalakan. Si Mang Indo, ang matandang enkargado ng aking ama, ay mabilis na lumapit at binuksan ang pinto ng sasakyan. Senyorita Yumi, totoo nga ang balita. Kayo ay nagbalik na. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Dito na ako mananatili, Mang Indo, sagot ko habang bumababa. Ang aking sapatos ay lumubog ng bahagya sa malambot na lupa, ngunit hindi ko ito inalintana. Ihanda niyo ang opisina ng aking ama. Marami tayong dapat pag-usapan. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig na nara ay tila nagpapagising sa mga alaalang matagal kong ibinoon. Tumingala ako sa malaking portrait ng aking ama sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa akin. Nagtatanong kung bakit hinayaan kong tapakan ng ibang tao ang aking dangal. Hindi na muli pa, bulong ko sa hangin. Hinding-hindi na nila tayo muling magagamit. Umupo kami ni Aris sa silid-aklatan. Inilabas niya ang ilang makakapal na folder at inilapag sa mesa. Ang bawat dokumentong naroon ay katumbas ng bawat patak ng pawis at luha na ibinuhos ko habang nagpapanggap na masunuring asawa sa Maynila. The Triskel Group, panimula ni Aris, ang kanyang muka ay naging seryoso. Ang mensaheng natanggap mo kanina, galing yon sa mga taong matagal na nating kasosyo sa dilim. Sila ang mga negosyanteng niloko rin ni Lorenzo, na yung hawak mo na ang utang ng mga De Silva, hinihintay nila ang iyong go signal para simulan ang total liquidation ng kanilang mga ari-arian. Huwag muna, sabi ko habang dahan-dahang binubuklat ang isang folder. Ang mabilis na pagbagsak ay masyadong madali para kay Aurora at Lorenzo. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimong nawawala sa kanila. Gusto kong panuurin silang mamalimos sa mga taong dati nilang hinahamak. Pero Yumi, delikado ang ginagawa mo, babala ni Aris. Lorenzo is desperate. Gagawin niya ang lahat para mabawi ka, hindi dahil sa mahal ka niya, kundi dahil ikaw lang ang natitirang lifeline niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Hindi si Lorenzo. Ang pangalang nakasulat sa screen ay Chloe, ang babaeng ipinalit nila sa akin. Sinagot ko ang tawag at nanatiling tahimik. Yumi? You bitch! Anong ginawa mo? Ang boses ni Chloe ay puno ng galit, malayo sa malambing na tinig na ginagamit niya kay Lorenzo. Lorenzo is losing his mind. Dahil sa'yo, nawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Ibalik mo ang pera o sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Chloe, matitipid kong sagot. Ang boses ko ay kasing patag ng talampas. Makinig ka ng mabuti. Ang perang sinasabi mo ay hindi kailanman naging inyo. Pera yon ng aking pamilya na ninakaw nyo sa pamamagitan ng panlilinlang. At tungkol sa kulungan, iminumungkahi kong ihanda mo na ang sarili mo. Dahil ang pirma mo sa mga peking invoice ng kumpanya, hawak ko na ang lahat ng orihinal. Narinig ko ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga sa kabilang linya. Ang katahimikan ay sapat na para malaman kung tumama ang aking bala sa target. You're bluffing, pautal niyang sabi. Try me. Huling wika ko bago ko pinatay ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay malim na, ngunit ang Hacienda Flores ay tila nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot sa dilim. Dahil alam ko, bukas ng umaga, sisikat ang araw para sa akin,
At magsisimula ang gabi na walang katapusan para sa mga De Silva. Ang lamig ng simoy ng hangin sa Batangas ay hindi nakapagpawi sa init ng aking ulo ng sumunod na umaga. Ngunit, pinili kong manatiling kalmado. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking silid, pinapanood ang refleksyon ng isang babaeng walang bakas ng kahinaan. Ang suot kong puting polo at itim na pantalon ay sadyang pinili ko upang ipakita ang aking profesionalismo at kapangyarihan. Isang ganap na hiwalay na tao sa Maribel na dati nilang binabalewala. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako bumaba sa sala, kung saan naghihintay si Attorney Ares kasama ang ilang matatandang tauhan ng hasyenda. Senyorita, may balita po kami mula sa Maynila. Panimula ni Mang Indo habang hawak ang isang makapal na sobre. Ang pamilya De Silva, tuluyan ang pinalaya sa kanilang mansyon kagabi. Nakalock na ang buong compound dahil sa utang. Hindi ako nagulat. Isang tipid na tango lamang ang ibinigay ko. Ang imperyo na binuo nila sa ibabaw ng panlilinlang ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa isang bahay na gawa sa card. Ngunit alam ko na ang mga taong tulad nina Doña Aurora at Lorenzo ay hindi basta-basta susuko ng walang ginagawang marumi. Nasaan sila ngayon? Tanong ko. Nasa isang lumang apartment na lamang daw po sila sa Tondo. Malapit sa dating tinitirhan ng pamilya ni Chloe bago sila nakatikim ng yaman. Sagot ni Ares, may bahagyang ngiti ng paglait sa kanyang labis na seryosong muka. At si Lorenzo, patuloy kang tinatawagan. Gusto kanyang makita. Bago pa ako makatugon, ang init ng isang sasakyang pinilit-pilitin ang makina, ang umalingaw-ngaw sa labas ng tarangkahan ng hasyenda. Ang tunog ng mga gulong na kumiskis sa graba ay sapat na para makuha ang atensyon ng lahat sa loob ng silid. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa ibaba. Isang lumang kotseng kulay abo ang nakahinto sa gitna ng bakuran. Bumukas ang pinto at lumabas si Lorenzo. Ang kanyang magagarang suit ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay namumutla habil sa puyat at matinding stress. Wala na ang mayabang na negosyante na minsan kong nakasama sa ilalim ng iisang bubong. Ang natitira na lamang ay isang lalaking nilamon ng sarili niyang kasakiman. Senyorita, gusto niyo bang paalisin ko na sila? Tanong ni Mang Indo habang hinahawakan ang hawakan ng kanyang baston. Huwag, Mang Indo, pigil ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Hayaan niyo silang pumasok. Gusto ko silang makitang lumapit sa akin ng kusang loob. Ilang sandali pa, narinig ko ang malalakas na katok sa pinto ng sala. Sinundan ng boses ng isang babaeng umiiyak at nagmamakaawa. Si Chloe yon. Kasunod niya si Lorenzo na parang basang sisiw na pumasok sa aking tahanan. Yumi, pakiusap, tulungan mo kami! Hiyaw agad ni Chloe nang makita ako. Balaksan ang lumapit at hawakan ang aking braso. Ngunit mabilis siyang hinarangan ni Ares. Huwag na huwag mo akong hahawakan ng iyong mga maruming kamay. Malamig kong wika habang nakatayo sa tuktok ng hagdan. Pinagmamasdan sila mula sa itaas. Si Lorenzo ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha. Yumi, I'm sorry. Nagkamali ako. Si Mama ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Pero ikaw pa rin ang asawa ko, hindi ba? May kasunduan pa tayo sa mata ng Diyos. Isang malakas na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawa na walang halaga kundi ang purong sarkasmo. Asawa? Lorenzo, pinirmahan mo ang diborsyo online at 3 araw na ang nakalilipas mula ng ibasura ng korte ang ating kasal. Sagot ko habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay may bigat. At tungkol kay Aurora, nasaan siya? Bakit hindi siya sumama rito para lumuhod sa harap ko? Nasa ospital si Mama, umiiyak na sagot ni Lorenzo, sabay luhod sa sahig sa paanan ko. Inatake siya ng malamang, wala na kaming kahit piso.
Yumi, maawa ka naman. Ibalik mo lang kahit katiting ng ari-ari namin. Aalis na kami ng bansa. Mangako ka. Yumuko ako at tiningnan siya ng malapitan. Ang lalaking ito ay minsan kong pinagkatiwalaan ng aking buong buhay. Ngayon, ang nakikita ko lamang sa kanyang muka ay ang karuwagan ng isang taong nasukol sa sarili niyang bitag. Maawa? Tanong ko. Ang tinig ko ay bumaba sa isang bulong na sapat para marinig niya ng malinaw. Nung sinasabi ninyong palamuti lang ako, na ako ay walang kwenta bukod sa pagiging panangga sa mga utang nyo, may awa ba kayong naramdaman para sa akin? Nung pinagkaisahan nyo akong nakawan at sakta ng alaala ng ama ko, naawa ba kayo? Napayuko si Lorenzo, hindi makasagot. Hindi ko ibabalik ang sa inyo, Lorenzo. Pagpapatuloy ko, habang itinataas ang aking muka. Dahil ang bawat sentimo na kinuha ninyo ay galing sa pawis ng mga manggagawang ito. Ngunit may ibibigay ako sa inyo. Isang huling pagkakataon para makalaya. Itinuro ko ang labas ng gate gamit ang aking kamay. Lumayas kayo sa probinsyang ito. Huwag na kayo magpapakita sa akin kailanman. Dahil sa susunod na makikita ko ang mga mukha nyo rito, hindi na mga abogado ang haharap sa inyo, kundi ang batas mismo para dalhin kayo sa kulungan kung saan nababagay ang mga magnanakaw. Nanginginig si Lorenzo habang tumatayo. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog sa lupa. Hinila niya si Chloe na patuloy pa ring umiiyak at nagtatangkang sumigaw ng mga pagbabanta. Ngunit wala na silang lakas. Ang kanilang mga boses ay natabunan lamang ng simoy ng hangin sa hasyenda. Pinanood ko silang lumabas sa tarangkahan hanggang sa ang lumang kotseng abo ay tuluyang nawala sa aking paningin. Lumingon ako kay Aris na nakangiti sa akin ng may paghanga. Tapos na ang unang yugto, sabi ko. Oo, Yumi, tugon niya. Ngunit may nag-aabiso sa labas. Ang pinuno ng Triskel Group, gusto ka nang makita ng personal na yung gabi. Kumunot ang aking no. Ang pangalang yon ay muling umalingaw-ngaw. Isang bagong misteryo ang nagbubukas, habang ang lumang bangungot ay tuluyan ng nagwakas. Ang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang puno ng kape ay naghudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata na mas madilim at mas mapanganib. Sa loob ng silid-aklatan, tanging ang liwanag mula sa isang antigong lampara ang tumatanglaw sa mga dokumentong nakakalat sa aking mesa. Hinahaplos ko ang malamig na balat ng folder ng Triskel Group. Iniisip kung anong klaseng alyansa ang papasukin ko ngayong gabi. Yumi, are you sure about this? Tanong ni Aris habang inaayos ang kanyang salamin. The Triskel Group is not just a circle of businessmen. Sila ang mga pating sa industriya na matagal nang naghihintay na malunod ang pamilya de Silva. They might be helpful, but they are sharks nevertheless. I am a Flores, Aris. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang anino ng gabi ay unt-unti nang lumalamon sa bakuran. Shark or not, kailangan ko sila para tuluyang mabura ang pangalan ni Lorenzo sa mapa ng sibilisadong negosyo. At huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na maging pain lamang sa kanilang laro. Eksaktong 8:00 ng gabi nang marinig namin ang marahang paghinto ng isang mamahaling sasakyan sa harap ng mansyon. Hindi katulad ng maingay na pagdating ni Lorenzo kanina, ang sasakyang ito ay tila isang anino na dumulas sa dilim. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay dapit at puno ng awtoridad. Ilang sandali pa, pumasok sa sala ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30. Matangkad, balingkinetan, at may mga matang tila nakakabasa ng bawat iniisip mo. Siya si Rafael Valderrama, ang sinasabing utak sa likod ng Triskel. Senyora Yumi Flores, panimula niya. Ang kanyang boses ay may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya nagtangkang makipagkamay. Sa halip, yumukod siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. It's an honor to finally meet the woman who brought the De Silva Empire to its knees in just 1 week. Direct to the point, Mr. Valderrama, sabi ko habang itinuturo ang upuan sa harap ko.
Bakit gusto niyo akong makita? I already bought their debts. Anong papel pa ang gagampanan ng Triskel? Naupo siya ng may kumpiyansa. Ang kanyang bawat galaw ay tila bahagi ng isang pinag-isipang choreography. Hindi lang pera ang utang ni Lorenzo sa amin, Yumi. He promised us access to the Batangas Port expansion, a project that only your family's land can provide. Sinubukan niya kaming lokohin gamit ang mga peking pirma mo. Tinitigan ko siya ng matagal. At nayon, gusto naming alukin ka ng isang deal. Pagpapatuloy niya habang inilalabas ang isang maliit na device at inilapag sa mesa. Lorenzo is planning a final desperate move. Hindi lang siya basta humingi ng tawad kanina. He planted something in your perimeter. He's trying to frame you for money laundering gamit ang mga lumang account ng tatay mo na lihim niyang binuksan bago kayo maghiwalay. Ramdam ko ang biglang paglamig ng aking sikmura. Ang hinala ko ay tama. Ang pagpunta ni Lorenzo rito ay hindi para sa kapatawaran, kundi para sa huling pagtatangka na hilahin ako pababa sa kanyang kinasasadlakan. That coward. Bulong ko. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. But here's the good news, sabi ni Rafael. May halong ngiti sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. We intercepted his communication with Chloe. Alam namin kung nasaan ang mga peking dokumento na balak nilang gamitin laban sa iyo. Triskel can make those documents disappear, and in exchange, we want a partnership in the port project. We provide the capital, you provide the land and the leadership. Leadership? Tanong ko. You want me to lead the project? You have the guts, the brains, and the cold logic that this industry requires, sagot ni Rafael. Huwag mong hayaang masayang ang potensyal mo sa paglilinis lang ng dumi ng mga De Silva. Be the queen you were born to be. Tumingin ako kay Aris na tila naghihintay ng aking desisyon. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang mabilis na pagtakbo ng mga paa sa labas ng silid ang kumuha ng aming atensyon. Pumasok si Mang Indo. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Senyorita, ang ospital! Hingal na sabi ni Mang Indo. Tumawag ang mga tauhan natin na nagbabantay ron. Si Doña Aurora. Wala na siya sa kanyang silid. What? Tanong ko, agad na tumayo. Sabi niyo inatake siya sa puso. Iyon ang sabi ng mga doktor. Pero nawawala ang mga records niya. Dagdag ni Mang Indo. At may nakakita raw sa kanya, kasama si Lorenzo, pasakay sa isang sasakyan patung orito sa hacienda. May dala silang mga pulis, senyorita. May dala silang arrest warrant para sa inyo. Lumingon ako kay Rafael Valderrama. Hindi siya nagulat. Sa halip, tumayo siya ng kalmado at inayos ang kanyang Amerikana. The show is starting, Yumi, sabi niya. Ang boses ay puno ng katusuhan. Now tell me, papayag ka ba sa deal ng Triskel o hahayaan mong pusasan ka ng mga pulis na binayaran ni Lorenzo sa harap ng iyong mga manggagawa? Naririnig ko na ang tunog ng mga sirena sa malayo. Unti-unting lumalapit. Binabasag ang katahimikan ng gabi sa Hacienda Flores. Ang gabi ng aking pagbabalik ay tila magiging gabi ng aking pagbagsak kung hindi ako kikilos ng mabilis. Tumingin ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ares, ihanda ang digital records ng lahat ng transaksyon ni Lorenzo sa Triskel. Mr. Valderrama, you want a queen? Then watch how I burn their lies to the ground. Ang ingay ng mga sirena ay tila mga hiyaw ng mga demonyong nagpipista sa katahimikan ng gabi. Ang asul at pulang liwanag ay mabilis na humahalinhinan sa pagtama sa mapuputing pader ng mansyon na nagbibigay ng isang nakakahilong anyo sa kapaligiran. Hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan sa beranda. Pinanood ko ang paghinto ng 3 sasakyan ng pulis. At sa gitna ng mga ito, ang pamilyar na lumang kotse ni Lorenzo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas si Doña Aurora. Wala na ang bakas ng heart attack na idinalahira nila kanina. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na terno
Ang kanyang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na tagumpay. Kasunod niya si Lorenzo, na ngayon ay tila nakabawi na ng lakas dahil sa presensya ng mga unipormadong lalaki. "Ilabas ang babaeng yan! Na yun din!" Sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay nangkingibabaw sa ugong ng mga makina. Marahang humakbang si Rafael Valderrama sa tabi ko. Nanatili siya sa anino upang hindi agad makita mula sa ibaba. "This is your moment, Yumi. Show them why a Flores should never be crossed." Bulong niya. Ang boses ay puno ng antisipasyon. Huminga ako ng malalim. Hinayaan ang malamig na hangin na patigasin ang aking determinasyon. Naglakad ako pababa ng hagdan nang may dahan-dahang indayog. Bawat hakbang ay puno ng dignidad. Sa paanan ng hagdan, hinarap ko ang opisyal ng pulisya na may hawak na isang pirasong papel. "Senyorita Yumi Flores, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto sa kasong money laundering at malakihang panloloko," sabi ng pulis. Bagaman bakas sa kanyang boses ang pag-aalin na nga nang makita ang aking kalmado at seryosong muka. "Money laundering?" Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumingin ako kay Lorenzo na ngayon ay nakatayo sa likod ng mga pulis, tila isang asong nagtatago sa likod ng kanyang amo. "Lorenzo, hindi ko akalain magiging ganito ka kadesperado. Pagkatapos mong ubusin ang pera ng kumpanya nyo sa pakikipagmet sa mga pating, ako naman ang itatali mo sa iyong mga kasalanan." "Huwag ka nang magmalinis, Yumi," hiyaw ni Aurora. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa aking mukha. "Nahanap namin ang mga bank records sa lumang kwarto mo. Ginamit mo ang pangalan ng patay mong ama para maglipat ng pera mula sa De Silva Group patungo sa mga offshore accounts. You are a thief and you are going to rot in jail." Tumingin ako sa pulis. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Aurora. "Officer, maari ko bang tingnan ang petsa ng mga transaksyong sinasabi nila?" Nang iabot ng pulis ang mga dokumento, mabilis ko itong binasa. Ang mga petsa ay nagsimula noong nakaraang buwan. Panahong asawa pa ako ni Lorenzo. "Alam niyo po, officer, ang mga account na ito ay matagal lang naka-freeze sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council dahil sa aking request." Panimula ko, ang boses ko ay matatag at malakas upang marinig ng lahat ng mga tauhan ko na ngayon ay nakapaligid na sa amin. Hiniling ko ang investigasyon noong nakapansin ako ng mga kahina-hinalang galaw mula sa aking asawa. "Ang mga dokumentong hawak nyo, yan ang mga ebidensyang ibinigay ko mismo sa kanila upang idiin ang tunay na may akda ng krimen." Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Anong sinasabi mo?" Pautan niyang tanong. Ipinasa ko na ang lahat ng orihinal na digital logs kay Attorney Aris bago pa ako umalis ng Maynila. Pagpapatuloy ko, habang itinataas ang aking tablet na ibinigay ni Aris sa akin sa tamang sandali. At base sa real-time monitoring, ang huling nagtangkang mag-access sa mga offshore accounts na yan mula sa isang unsecured IP address sa Tondo ay walang iba kundi ikaw, Lorenzo. Kaninang 7:00 lang ng gabi. "Hindi totoo yan! Nagsisinungaling siya!" Hiyaw ni Aurora. Ngunit ang pulis ay nagsisimula na ring magduda. Lumingon ang opisyal sa kanyang mga kasamahan at nagbigay ng senyas. "Wait, there's more," sabi ko. Ang boses ko ay naging mas matalim. "Ang warrant na hawak nyo ay pirmado ni Judge Salvatierra. Isang judge na balita namin ay malapit na kaibigan ni Doña Aurora. Ngunit officer, baka gusto niyong malaman na ang Triskel Group ay nag-hire na rin ng reklamo laban sa pamilya De Silva para sa falsification of public documents. At kasama sa reklamong iyon, ang mismong judge na pumirma niyan." Sa sandaling iyon, lumabas si Rafael Valderrama mula sa anino. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong bakuran. Ang mga pulis, nang makilala ang makapangyarihang mukha ng Triskel, ay biglang napaayos ng tayo. "Officer, iminumungkahi kong tawagan niyo ang inyong hepe bago niyo ituloy ang arestong ito."
malamig na wika ni Rafael. Dahil sa loob ng 10 minuto, ang warrant na yan ay idedeklarang invalid ng Court of Appeals. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng pag-iyak ni Chloe sa loob ng kotse. Alam niya at alam ni na Aurora at Lorenzo na ang kanilang huling alas ay naging isang patibong para sa kanilang sarili. Yumi, pakiusap. Bulong ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng lubos na pagsuko. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko sila at nagsimulang umakyat muli sa hagdan. Ngunit bago ako pumasok sa pinto, lumingon ako sa kanila sa huling pagkakataon. Officer, pakidala na sila sa presento. Mayroon akong mga bagong testimonya na ihahain bukas ng umaga, sabi ko. Habang hinihila ng mga pulis si Lorenzo at ang nagwawalang si Aurora patungo sa kanilang mga sasakyan, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Rafael yon. You handled it perfectly, Yumi, sabi niya. But don't celebrate yet. Aurora has one more secret, and it's not about money. It's about why your father really died. Ramdam ko ang biglang pagtigil ng pintig ng aking puso. Lumingon ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay puno ng bagong uri ng apoy. Ano alam mo tungkol sa papa ko? Tila naging isang libingan ang katahimikan sa Hacienda Flores nang tuluyang mawala sa paningin ang mga pulang ilaw ng sasakyan ng pulis. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pagaspas ng mga dahon ng kape at ang aking sariling paghinga na unting bumibigat. Lumingon ako kay Rafael Valderrama. Nakatayo siya roon. Ang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Tila isang tagamasid sa gitna ng isang gumuhong teatro. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay kasing talim ng isang pang-ahit. Ang tatay ko ay namatay sa atake sa puso, habang nasa opisina niya rito sa asyenda. Iyon ang sinabi ng mga doktor. Iyon ang nakasulat sa death certificate. Ang mga doktor ay pwedeng bayaran, Yumi, at ang piraso ng papel ay pwedeng palitan. Tugon ni Rafael habang naglalakad palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa akin. Noong gabing namatay ang ama mo, may isang huling tawag siya mula sa isang unregistered number sa Maynila. Isang tawag na tumagal ng 20 minuto. Pagkatapos niyon, natagpuan siyang wala ng buhay. Alam mo ba kung kaninong opisina nang galing ang tawag na yon? Nararamdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Sa pamilya de Silva. Sa mismong personal na linya ni Doña Aurora, pagpapatunay ni Rafael. Tinawagan niya ang ama mo para ibalita na ang lahat ng shares ng Hacienda Flores na ipinagkatiwala ng tatay mo sa kanila bilang investment ay tuluyan ng nalusaw dahil sa isang technical error. Sa madaling salita, ninakawan nila siya habang nakangiti sila sa iyong harapan. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na apoy ay biglang naging isang dambuhalang sunog sa aking dibdib. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagtitiis ko sa pang-aalipusta ni Aurora sa loob ng 5 taon ay nagmula sa isang malaking kasinungalingan. Pinakasalan ko si Lorenzo dahil akala ko ay sila ang nagligtas sa amin mula sa pagkalugi, nang hindi ko alam na sila ang mismong pumatay sa aking ama para makuha ang aming yaman. Kailangan kong makausap si Aurora, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit may dalang panginginig na matinding poot. Nasa presento na sila, Yumi. Doon mo siya kakaharapin, sabi ni Rafael. Dadalhin kita roon, ngunit maghanda ka. Ang isang sugat ng ahas ay mas lalong naglalabas ng lason. Pagdating namin sa himpilan ng pulisya, sinalubong kami ng amoy ng lumang papel at amag. Sa loob ng isang maliit na silid, nakaupo si Aurora sa likod ng rehas. Ang kanyang terno ay gusot na, ang kanyang buhok ay hindi na maayos. Ngunit ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kapalaluan. Sa kabilang selda, nakita ko si Lorenzo na nakayuko, tila isang basang sisiw na nawala ng pakpak. Lumapit ako sa rihas ni Aurora. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko ang katahimikan na maging bigat sa kanyang balikat. Nandito ka na naman, Yumi? Pangungutya ni Aurora. Ang kanyang boses ay paos.
Gusto mo bang panoorin ang iyong tagumpay? Huwag kang mag-alala, hindi pa ito tapos. Marami akong kakilala sa korte. Hindi ako nandito para sa pera, Aurora, sabi ko. Ang boses ko ay mababa at malamig. Nandito ako para itanong, ano ang sinabi mo sa tatay ko nung gabing tumawag ka sa kanya 5 taon na ang nakalilipas? Biglang tumigil ang paggalaw ng mga daliri ni Aurora. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng sandali, isang reaksyong hindi niya nagawang itago. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang iyong matandang ama, sabi niya. Ang boses ay puno ng venom. Masyado siyang mapagtiwala. Akala niya ay kaibigan niya kami. Sinabi ko lang sa kanya ang katotohanan, na ang Hacienda Flores ay hindi na sa kanya. Na ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa amin sa oras na maging asawa ni Lorenzo ang kanyang nag-iisang anak. Namatay siya sa sobrang galit, Yumi. Namatay siya dahil alam niyang ibinigay niya ang kanyang anak sa mga taong kukuha ng lahat sa inyo. Isang mabilis na juskwat na galaw, kinuha ko ang baso ng tubig sa lamesa ng pulis sa tabi ko at isinaboy ang laman nito ng diretso sa mukha ni Aurora. You are a monster, sabi ko. Ang boses ko ay kasing tigas ng bato. Akala mo ay natalo mo siya? Akala mo ay nakuha niyo ang lahat? Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Nakakulong sa isang maduming selda. Habang ako ay nakatayo rito, hawak ang bawat sentimong ninakaw niyo. Hindi ka magtatagumpay, Yumi? Hiyaw ni Aurora, habang pinapahid ang tubig sa kanyang muka. Akala mo ba ay si Rafael ay kakampi mo? Ginagamit ka lang niya. May alam siya na hindi mo alam tungkol sa huling testamento ng tatay mo. Lumingon ako kay Rafael na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang muka ay nanatiling blangko. Walang emosyong mababasa. Anong testamento? Tanong ko kay Aurora. Ang orihinal na testamento ni Don Teodoro Flores, humalahak si Aurora. Ang tunog ay tila galing sa impyerno. Ang testamentong nagsasabing ang Hacienda Flores ay hindi mapupunta sa iyo kung hindi ka magkakaroon ng anak sa loob ng 5 taon ng kasal. At sino sa tingin mo ang nagtatago ng orihinal na kopya niya, Yumi? Hindi ako, kundi ang pamilya Valderrama. Ramdam ko ang biglang pagbagsak ng aking mundo. Lumingon ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay puno ng pagduda at bagong takot. Ang lalaking akala ko ay aking tagapagligtas ay tila may sariling patibong na inihanda para sa akin. Rafael, totoo ba ito? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Simula na ang phase 2, sabi niya, bago niya ibinaba ang tawag at tumingin sa akin ng may malamig na determinasyon. Ang lamig ng rehas na hinahawakan ko ay tila lumipat sa aking buong sistema. Ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita ni Aurora ang anumang bakas ng pag-aalinlangan sa aking mga mata. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga palasong may lason. Ngunit alam ko kung paano huminga sa gitna ng panganib. Rafael, mag-usap tayo. Ngayon din. Sabi ko nang hindi lumingon sa kanya. Ang boses ko ay kontrolado. Isang malamig na utos na hindi tumatanggap ng pagtanggi. Lumabas kami ng presinto. Ang hangin sa labas ay malupit. Hinahampas ang aking muka habang naglalakad kami patungo sa kanyang sasakyan. Hindi siya nagsasalita, at ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na pader sa pagitan naming dalawa. Nang makapasok kami sa loob ng sasakyan, hinarap ko siya. Ang liwanag mula sa mga poste sa labas ay nagbibigay ng matitigas na anino sa kanyang muka. Ang testamentong sinasabi ni Aurora? Nasaan ito? Direkta kong tanong. Totoo ba na ang pamilya Valderrama ang may hawak ng dokumentong magtatanggal sa akin sa Hacienda Flores? Tumingin si Rafael sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang mababasa, kundi ang isang uri ng matinding seryosidad. Hawak namin ang orihinal na testamento, Yumi. Iyon ang katotohanan.
Ngunit ang sinabi ni Aurora tungkol sa child clause ay isang binaluktot na bersyon ng katotohanan. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa compartment ng sasakyan at iniabot ito sa akin. Basahin mo ang huling pahina. Yan ang dahilan kung bakit matagal na kaming nagmamasid sa pamilya De Silva. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng maliit na ilaw sa loob ng sasakyan. Ang sulat ng aking ama ay pamilyar. Bawat kurba ng kanyang penmanship ay nagpabalik ng kirot sa aking puso. Ngunit nang mabasa ko ang huling talata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang kondisyon ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng anak para makuha ang lupa. Ang kondisyon ay, sakaling mapatunayan ang kasal ng aking anak na si Yumi Flores kay Lorenzo De Silva, ay binuo sa ilalim ng panlilinlang o kung ang pamilya De Silva ay nagtangkang gamitin ang Hacienda Flores para sa kanilang sariling kapakanan, ang lahat ng shares at pag-aari ay otomatikong mapupunta sa isang trust fund na pamamahalaan ng pamilya Valderrama hanggang sa maging handa si Yumi na bawiin ito ng mag-isa. Ang iyong ama ay hindi hangal, Yumi, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. Alam niyang ang pamilya De Silva ay mga linta. Ginawa niya kaming tagapang-alaga ng iyong karapatan dahil alam niyang sa oras na pumanaw siya, kailangan mo ng isang alyansang hindi kayang baliin ni na Aurora. Kung ganoon, bakit ngayon mo lang ito ipinakita? Tanong ko. Ang galit ko ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Dahil kailangan mong matutunan lumaban ng mag-isa, sagot niya. Kailangan mong pirmahan ng diborsyo at harapin sila ng walang ibang sandata kundi ang sarili mong talino. Iyon ang tanging paraan para matiyak na kapag ibinigay ko sa iyo ang kapangyarihan, hinding-hindi ka na muling magiging biktima. Bago pa ako makasagot, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula kay Aris. Yumi, si Chloe. Nahuli siya ng mga tauhan natin sa airport. Mabilis na balita ni Aris. Sinusubukan niyang tumakas dala ang mga hiyas na ninakaw niya mula sa vault ng mga De Silva bago ito ma-sequester. At Yumi, may dala siyang isang maliit na vial ng gamot. Isang gamot na ayon sa kanya ay ang huling ibinigay ni Lorenzo sa iyong ama. Ramdam ko ang biglang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang huling piraso ng puzzle ay nahanap na. Ang pagtatraidor ni na Aurora at Lorenzo ay hindi lamang sa pera. Ito ay isang planadong pagpatay. Dalhin niyo siya sa opisina ko sa hacienda, utos ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding pagnanais ng katarungan. At tawagan mo ang mga investigador mula sa NBI. Ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat ng ito. Lumingon ako kay Rafael. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matalim na pagsang-ayon. Handa ka na ba para sa huling slap face, Yumi? Tanong niya. Higit pa sa handa, Rafael. Sagot ko habang ipinapasok ang folder sa aking bag. Gusto kong makita ang mukha ni Chloe kapag nalaman niyang ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay siya ring maghahatid sa kanya sa impyerno. Pagdating namin sa Hacienda Flores, ang buong lugar ay maliwanag. Nakatayo si Chloe sa gitna ng sala, napapaligiran ng aking mga tauhan. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Nang makita niya ako, agad siyang sumigaw. Yumi, please! Wala akong kinalaman sa ginawa ni Lorenzo sa tatay mo. Inutusan lang niya ako. Sabi niya ay pampatulog lang yon para hindi makialam ang tatay mo sa mga dokumento. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hatol. Huminto ako sa harap niya at tiningnan ang vial na nasa ibabaw ng lamesa. Pampatulog? Tanong ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit nakakamatay. Isang overdose ng digitalis para magmukhang atake sa puso ang nangyari? Yan ba ang tawag mo sa pampatulog? Bago siya makasagot, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingongaw sa buong silid. Hindi ko siya sinampal sa pisingi. Sinampal ko siya ng katotohanan. Ibinato ko sa harap niya ang bank statement na nagpapakita na ang lahat ng accounts na inaasahan niyang pagkukunan ng pera ay zero na. You have nothing, Chloe. Wala kang pera,
Wala kang Lorenzo at wala kang kalayaan. Sabi ko habang tinititigan siyang manginig sa takot. Ang tanging meron ka ngayon ay isang habambuhay na sentensya para sa pakikipagsabwatan sa pagpatay. Sa labas, muling narinig ang mga sirena ng pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nandito para sa akin. Nandito sila para kunin ang huling basura ng pamilya De Silva mula sa aking buhay. Pinanood ko ang pagkaladkad ng mga otoridad kay Chloe, palabas ng aking sala. Ang kanyang mga pagsamo ay unting naging mahinang bulong hanggang sa lamunin ito ng katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pagsisisi o awa sa aking puso. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila kulang pa para pambayad sa bawat gabing naging bilanggo ako sa sarili kong pagsasakripisyo. Ang vial ng digitalis ay nasa pangangalaga na ng NBI, Yumi, panimula ni Aris, habang inaayos ang mga huling dokumento sa ibabaw ng aking mesa. Kasama ang testimonya ni Chloe, wala nang taka si Lorenzo. Hindi na lamang ito kaso ng panluloko. Ito ay murder. Murder. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na hampas ng alon sa aking dibdib. Ang lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay ay ang siya ring pumatay sa taong pinakamahal ko. Ares? Tawagan mo ang presento. Utos ko, ang boses ko ay kasing patag ng semento. Gusto kong makausap si Lorenzo sa huling pagkakataon. Iset mo ang video ko sa monitor sa silid-aklatan. Ilang minuto ang lumipas. Ang malaking screen sa dingding ay nagliwanag. Lumabas ang muka ni Lorenzo. Nakaupo siya sa isang madilim na silid, nakaposas ang mga kamay, at ang kanyang muka ay tila isang anino ng dating ngang kakinangan. Nang makita niya ako, sumiklab ang isang huwad na pag-asa sa kanyang mga mata. Yumi, salamat sa Diyos, hiyaw niya. Lumapit ang kanyang muka sa camera. Paliwanagan mo sila, please. Si Chloe ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagbigay ng gamot kay Papa. Pinilit lang niya ako. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huli na ang mga palusot mo, Lorenzo. Hawak na ng NBI ang vial na may fingerprints mo. At si Chloe? Kakaalis lang niya rito, kasama ang mga pulis. Kinanta na niya ang lahat, mula sa pagpaplano niyo hanggang sa huling sandali ni Papa. Napatigil si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Alam mo, Lorenzo, ang akala ko noon ay mahina ako. Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay mababa at puno ng otoridad. Akala ko ay kailangan ko ang pamilya niyo para mabuhay ang hasyenda. Ngunit nagkamali ako. Kayo ang nangailangan sa akin. Kayo ang mga linta na nabubuhay sa dugo ng iba. At ngayong, wala nang inyong biktima, wala na rin kayong silbi. Yumi, pakiusap. Mahal kita. Bulong niya. Ang kanyang huling sandata na tila isang kalawanging balaraw. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harap ko. Zuthuat kong sagot. Ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay ang parehong pandidiri na nararamdaman ko sa isang peste. Mula sa araw na ito, ang pangalang De Silva ay magiging simbolo ng kahihiyan. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na ilalagay mo sa loob ng selda, maaalala mo na ang babaeng binaliwala mo ang siya ring bumura sa inyong lahat. Pinindot ko ang end call. Ang screen ay naging itim, tila ang kinabukasan ni Lorenzo na tuluyan ng naglaho. Lumingon ako kay Rafael Valderrama na tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Lumapit siya sa akin at inilapag ang isang gintong susi sa mesa. Ang susi sa vault ng Pamilya Flores na matagal nang nasa pang-ang-alaga ng mga Valderrama. Tapos na ang iyong tungkulin bilang biktima, Yumi. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngayon, ang Hacienda Flores ay opisyal ang nasa ilalim ng iyong buong kontrol. At ayon sa testamento, meron ka ring upuan sa board ng Triskel Group. Hindi pa tapos ang lahat, Rafael. Sagot ko habang kinukuha ang susi.
Si Aurora. Nasaan siya? Nasa ospital pa rin ng bilangguan. Ngunit balita ko, unti-unti na siyang nawawala sa sarili mula nang malaman niyang wala na silang ni isang kusing. Tugon ni Rafael. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ng Batangas ay tila mas masarap lang hapin ngayon. Ang bigat na 5 taon kong dinala ay tuluyan ng gumaan. Lumakad ako patungo sa beranda at tiningnan ang malawak na lupain ng aking ama. Ang bawat puno ng kape, ang bawat dampa ng mga manggagawa, ang lahat ng ito ay malaya na. Aris, tawag ko sa aking abogado. Ihanda ang lahat ng tulong para sa mga tauhan natin. Triplehin ang bonus nila ngayong buwan. Gusto kong malaman ng lahat na ang Hacienda Flores ay hindi lamang muling nabuhay. Ito ay magiging mas matatag kaysa dati. Tumingin ako sa langit. Ang bukang liwayway ay unti-unti nang sumisilip, binabasag ang kadiliman ng nakaraan. Ako si Yumi Flores, at ang aking kwento ay hindi na tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa tagumpay ng katarungan sa ibabaw ng kasamaan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang itim na sobre ang iniabot sa akin ni Mang Indo. Wala itong pangalan ng nagpadala, tila isang huling mensahe mula sa anino. Nang buksan ko ito, isang lumang retrato ang nandoon. Ang aking ama, kasama ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Rafael? Bulong ko sa sarili ko. Sino ka ba talaga sa buhay ni Papa? Hawak ang lumang retrato. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ang batang lalaki sa larawan ay may mga matang hindi nagbabago. Matatalas, mapagmasid, at may lalim na tila may bitbit na lihim ng buong mundo. Tumingala ako nang marinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Si Rafael Valderrama ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig na nara. Hindi siya nagulat nang makita ang sobre sa aking kamay. Sa halip, marahan siyang lumapit at tumayo sa tapat ng aking mesa. Sino ka ba talaga, Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay matatag, ngunit puno ng paghahanap ng katotohanan. Bakit may larawan ka kasamang aking ama? At bakit tila mas marami ka pang alam sa mga plano niya kaysa sa akin? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael bago siya naupo. Ang aking ama ay ang dating engkargado ni Don Teodoro bago si Mang Indo. Namatay siya sa isang aksidente sa loob ng hacienda noong bata pa ako. Ang iyong ama ang nagpalaki sa akin, Yumi. Pinag-aral niya ako sa ibang bansa at binigyan ng bagong pagkakakilanlan sa ilalim ng pangalang Valderrama upang hindi ako madamay sa anumang gulo rito sa Batangas. Napatitig ako sa kanya. Ang lahat ng tulong na ibinigay niya, ang Treskel Group, at ang mga impormasyong hawak niya, lahat ng iyon ay bahagi ng isang pangako sa aking ama. Ang Treskel ay binuo ng tatay mo, Yumi. Pagpapatuloy ni Rafael. Isa itong alyansa ng mga taong pinagkatiwalaan niya para magsilbing silent guards ng iyong kinabukasan. Alam niyang ambisyon na Aurora at Lorenzo. Alam niyang sa oras na pumanaw siya, susubukan nilang ubusin ang lahat sa iyo. Kaya inatasan niya ako na lumitaw lamang sa sandaling magdesisyon kang lumaban. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa aking dibdib. Ang aking ama ay hindi kailanman ako iniwan. Mula sa kabilang buhay, nakagawa siya ng paraan para protektahan ako. Kaya pala ganun kadaling nakuha ang mga ebidensya laban sa kanila. Bulong ko sa aking sarili. Hindi yun madali, Yumi, tugon ni Rafael, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Nagawa mo yon dahil sa sarili mong lakas. Ang ginawa ko lang ay ibigay sa iyo ang mga armas, ngunit ikaw ang humila ng gatilyo. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay unti-unti nang binabalot ang Hacienda Flores. Ngunit bago ko tuluyang malunod ang sarili ko sa kapayapaan, mayroon pa akong isang huling dapat gawin. Aris, tawag ko sa aking abogado nang pumasok siya sa silid. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa Maynila. Gusto kong saksiyan ang huling bahagi ng pagbagsak ng mga De Silva. Pagdating namin sa Maynila,
Ang mansyong dati kong tinawag na tahanan ay napapaligiran na ng dilaw na tape ng mga awtoridad. Nakatayo si Doña Aurora sa tapat ng gate. Hawak ang kanyang huling maleta. Ang kanyang mga alahas ay wala na. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Nang makita niya ang aking sasakyan, sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang boses ay walang labas, kundi ang paos na huni ng isang talunang reyna. "Yumi! Ang bahay ko! Huwag mong hayaang kunin nila ang bahay ko!" Pagmamakaawa niya habang hinahabol ang aking sasakyan, ibinaba ko ang bintana ng kotse. "Hindi na ito ang bahay mo, Aurora. Binili ko na ang titulo nito sa auction kaninang umaga. At bukas na bukas din, gagawin ko itong isang shelter para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at panluloko." Nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng insulto. "You! How dare you?" "I am a flores, Aurora," malamig kong wika. "At ang mga flores ay hindi nakakalimot. Ang bawat sentimong ibinayad ko rito ay galing sa danyos na kinuha ko mula sa inyong mga nakaw na yaman. Goodbye, Aurora. Enjoy your life in the slums." Mabilis na umandar ang sasakyan, iniwan ang isang babaeng nakaluhod sa semento, humihikbi sa gitna ng usok ng syudad. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ko ang kamay ni Rafael na marahang humawak sa aking balikat. "Tapos na ang giyera, Yumi," sabi niya. "Hindi, Rafael," sagot ko habang nakatingin sa malayo. "Ngayon pa lang nagsisimula ang tunay kong buhay. Isang buhay na walang anino ng kahit sinong lalaki o pamilyang magdidikta sa aking kapalaran." Bumalik kami sa Batangas nang may bagong uri ng katahimikan. Ngunit sa pagpasok namin sa hacienda, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa amin. Si Lorenzo, sa loob ng selda, ay nagtangkang tumakas at ngayon ay nasa critical na kondisyon sa ospital. Isang huling pagpipilian ang kailangan kong gawin. Hahayaan ko ba siyang mamatay ng payapa o haharapin ko siya sa kanyang huling sandali upang masiguradong dala niya ang kanyang kasalanan sa hukay? Ang amoy ng antiseptiko sa loob ng ospital ay tila isang paalala ng lahat ng sugat na dahan-dahang naghihilom. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo ng intensive care unit, ang bawat tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang dahan-dahang pagbilang ng mga huling sandali ng aking nakaraan. Hindi ako nandito dahil sa awa, at lalong hindi dahil sa pag-ibig. Nandito ako upang saksihan ang huling hininga ng aninong matagal na nagpabigat sa aking buhay. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita ko si Lorenzo. Wala na ang makisig at mapagmataas na negosyante na minsan kong pinang-arap na makasama sa pagtanda. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng makapal na gasa. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa napakaraming tubo na tila mga kadenang siya mismo ang gumawa. Ang ritmo ng makinang nagbabantay sa kanyang pintig ay paulit-ulit at walang buhay, binabasag ang katahimikan ng silid. Pumasok ako sa loob. Nanatili akong nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang aking mga kamay ay magkahawak sa harap, kalmado at matatag. Nang marinig niya ang aking pagdating, dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Puno ito ng takot, sakit, at isang uri ng pagsusumamo na hindi ko na kayang kilalanin. "Mi?" Ang kanyang boses ay isang mahinang kalos, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Huwag ka nang magsalita, Lorenzo," mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. "Nandito lang ako para sabihin sa'yo na ang lahat ng pinaghirapan mong nakawin ay ligtas na. Ang Hacienda Flores ay masagana at ang kumpanya nyo ay wala na. Ang huling piraso ng iyong dangal ay kasama ng gumuho ng mansyong ibinenta ko kahapon." Isang luha ang pumatak mula sa sulok ng kanyang mata. Ngunit hindi ako natinag. "Hindi kita mapapatawad sa pagpatay sa aking ama, Lorenzo." Pagpapatuloy ko, ang aking paningin ay nanatiling diretso sa kanya.
Dadalhin mo ang kasalanang yan sa bawat segundong natitira sa iyong buhay. At kung sa tingin mo ay ang kamatayan ang iyong magiging takas, nagkakamali ka. Inutusan ko ang mga pinakamahusay na doktor na panatilihin kang buhay. Gusto kong harapin mo ang iyong sentensya sa loob ng bilangguan. Sa loob ng isang katawang hindi mo na mautusan. Nakita ko ang matinding pait sa kanyang mga mata bago ko siya tinalikuran. Paglabas ko ng silid, sinalubong ako ni Rafael. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung nakuha ko na ba ang katahimikang hinahanap ko. Tapos na, Rafael, sabi ko habang naglalakad kami palabas ng ospital. Ang lahat ng utang ay bayad na. Bumalik kami sa Batangas nang may bagong uri ng pag-asa. Ang Hacienda Flores ay hindi na lamang isang lupain ng mga alaala. Ito ay naging simbolo ng aking muling pagsilang. Sa sumunod na mga buwan, naging abala ako sa pagpapatakbo ng negosyo. Ako mismo ang bumababa sa bukid, nakikipag-usap sa mga manggagawa at tinitiyak na ang bawat butil ng kape ay may dalang dangal ng aming pamilya. Isang hapon, habang nakatayo ako sa beranda at pinagmamasdan ang ginintuang liwanag ng araw na humahalik sa mga dahon, lumapit sa akin si Rafael. Nagdala siya ng 2 tasa ng kape, ang espesyal na timpla ng aming hacienda. "You've done a great job, Yumi," sabi niya habang iniabot ang tasa. "Ang iyong ama ay tiyak na ipinagmamalaki ka." "Salamat, Rafael," tugon ko. Ramdam ang init ng seramika sa aking mga palad. Salamat sa pananatili sa tabi ko, kahit na hindi mo naman kailangang gawin yun. "It was never just a promise to your father, Yumi," mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay may dalang katapatan na hindi ko kailanman narinig mula kay Lorenzo. "I stayed because I wanted to see the woman behind the martyr." At hindi ako nabigo. Nagkakatinginan kaming dalawa. Walang kailangang sabihin, walang kailangang ipangako. Ang pag-unawa sa pagitan naming dalawa ay higit pa sa anumang mabulaklak na salita. Hindi ito isang mabilis na pag-ibig, kundi isang pundasyon ng tiwala na itinayo sa gitna ng mga pagsubok. Tumingin ako sa malawak na tanawin. Ang Hacienda Flores ay buhay na buhay, puno ng mga taong nagtatrabaho ng may ngiti at pag-asa. Ang pangalang Flores ay muling nagniningning, hindi habol sa yaman, kundi dahil sa katapatan at katarungan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang sariwang hangin na haplusin ang aking mukha. Wala na ang bigat, wala na ang hapdi. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas. Ako si Yumi Flores, ang nag-iisang reyna ng aking kapalaran, at ang aking bagong umaga ay nagsisimula na.